ikaw pala itong namimigay ng ating teritoryo. Ako bilang mamamayang Pilipino ha, masakit ang loob ko sa'yo. Oh! Bakit? Ipinamimigay mo lang yung ating karapatan, yung ating mga pag-aari sa ating soberanya. Ipinamimigay mo lang sa kahit na kanino. Anong klase kang naging associate justice ng bansang ito? Ako bilang Pilipino, hindi talaga ako natutuwa dyan. Kaya tama lang. Tama lang po yung ginawa ni Senator Marcoleta na siya ay kakasuhan. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kaagad tayo mga kababayan. Pag-uusapan natin yung naging tugon ni Senator Ping Lacson kay Senator Rodante Marcoleta sa kanyang sinabi kahapon sa live sa Saganang Mamamayan na sinabi ni Senator Marcoleta na magpapile siya ng ethics complaint laban kay Senator Ping Lacson dahil doon sa spliced video na ipinost niya at ipinalabas sa social media sa kanyang Facebook account. Mga kababayan, ito yung verified Facebook account ni Senator Ping. Doon niya ipinost ito mga kababayan. Nagtataka ako, Senator Ping, bakit ka nagtataka? Oo, bakit ka nagtataka samantalang ikaw ang unang nakakaalam nito sapagkat ikaw ang nag-post nito, hindi po ba? Kaya takang-taka naman ako at nagtataka ka, Senator Ping. Oo, para nang sa ganon ay maliwanagan natin ang tungkol sa bagay na yan, mga kababayan, pati yung kay retired Justice Antonio Carpio. Eto basahin ko yung report. Ngayon ito mga kababayan, mula po sa News 5 po ito. Ito. Sabi dito, what's happening? Kakasuhan daw si ex-Associate Justice Carpio ng treason. Wala namang gera. Kakasuhan daw ako for splicing a video. Hindi naman ako marunong mag-splice. Yan po ang sabi ni Senator Ping Lacson na Senate President Senate President pro tempore, mga kababayan. Oo, katulad nga po ng sinabi ko po kanina, mga kababayan, ako po ay nagtataka kung bakit nagtataka si Senator Ping. Opo, nagtataka po ako kasi alam naman niya ito Siya ang nag-post ng video na na-splice na tila baga doon sa video po kasi, mga kababayan, ay kumuha siya ng mga parte na sinabi ni Senator Rodante Marcoleta doon sa, lalo na doon sa sinabi niya na kung gusto nyo, i-give up natin ang Kalayaan Island, meron pang karugtong po yun, mga kababayan. Opo, may karugtong po yun. Kaya lang, in-splice ni Senator Ping Lacson at ang kinuha lang niya yung parte na kung saan ay magkakaroon ng galit yung mga kababayan natin sa Kalayaan Group of Island, mga kababayan. Dinugtungan niya ng iba, mga kababayan. Pinapakita niya sa kanyang video na tila siya ang hero, siya po ang bayani, at si Senator Rodante Marcoleta po ay kontrabida, mga kababayan. Oo, siya po ang lumalabas na kontrabida doon. Kaya lang, mga kababayan, nung ipaliwanag ito ni Senator Rodante Marcoleta sa programang Saganang Mamamayan sa Net25 News and Information araw ng Lunes, mga kababayan, sana po, lalo na dyan sa Kalayaan Group of Island, mga kababayan, huwag po kayong magagalit kay Senator Rodante Marcoleta. Opo, huwag kayong magagalit sapagkat
Hindi naman yun ang layunin ni Senator Rodante Marcoleta kung bakit niya sinabing kung gusto nyo, di i-give up natin ang Kalayaan Island. Meron pa pong karugtong yon, mga kababayan. And misinterpret po ito. Karamihan sa mga sabihin na nating kumakaaway, umuusig, kumakalaban, at gustong ibagsak ni Senator Marcoleta, pinagpiestahan po nila ito sa social media. Ikinalat nila yung salitang yon na tila baga sinasabi nila na, oh, yan si Marcoleta ha, ipinamimigay ang Group of Kalayaan Island. I-give up na niya. Traitor talaga yan. Yan ang sinasabi na ng mga kababayan natin. Kaya nga sabi namin, mga kababayan, kapag may napapanood kayong ganito, magsuri po kayo. Magtanong kayo. Hindi naman po masama magtanong. Hindi yung agad-agad po kayong maniniwala doon sa paninira para lang ibagsak ang isang tao dahil ayaw nila sa kanya, mga kababayan. Ganun po nangyayari ngayon. Kaya sa mga kababayan natin dyan sa Group of Kalayaan Island o Kalayaan Group of Island, mga kababayan, mga kababayan, hindi po ganun ang layunin ni Senator Rodante Marcoleta. Sana po ay naiintindihan nyo po ang tungkol sa bagay na yan. Alam nyo kung mayroon man po na namigay ng ating teritoryo sa ating bansa, mga kababayan, walang iba po kundi si retired Justice Antonio Carpio, mga kababayan. Opo, siya talaga. Mantakin mong napakalaki yung nawala sa ating pag-aari na kanyang ipinamigay. Ewan ko kung totoong ang mahirap kasi dyan, mga kababayan, sinasabi lang na ipinamigay. Baka hindi lang po bigay ito. Hindi naman tayo nagpaparatang dito, mga kababayan, pero yung ganong kalaki ng teritoryo na 242,000 nautical miles, kung hindi po ako nagkakamali, ang mahirap dyan kung naibenta po ito, mga kababayan, sa panahon nila. Hindi naman natin sinasabing ganon ang talagang nangyari, pero paano kung ganon nga, mga kababayan? Sino ngayon ang lumalabas na traidor? Sino ngayon ang lumalabas na nagtaksil at nagkanulo sa mga Pilipino at sa ating bansa, mga kababayan? Alam nyo, mga kababayan, bumabalik lang po Bumabalik lang po yung mga sinasabi nila, ipinaparatang nila, paninira po nila kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Totoo po yun. Bakit natin nasasabing bumabalik lang? Kasi lahat po, mga kababayan, ng kanilang ipinararatang paninira, pang-uusig kay Senator Rodante Marcoleta, unti-unti na pong naliliwanagan at nalalaman po natin ang buong katotohanan. Opo, parang inihahayag po sila, mga kababayan. Inihahayag po talaga sila ng nasa langit, mga kababayan. Kasi kung napapansin ninyo, katulad nito, mga kababayan, hindi na lang sinabihan na kakasuhan ng treason. Ano sabi ni Senator Rodante Marcoleta kay Associate Justice Antonio Carpio, retired, mga kababayan? Sabi niya, I am pronouncing na guilty ka sa treason, sa kasong treason, sabi niya. Bakit? Isipin mong ipamimigay mo ang teritoryo ng bansa mo, mga kababayan, hindi po ba't treason talaga yon? Kasi sabi nila, walang kasong treason. Wala yan. Wala namang gera Ito pa, mas malupit ito. Baka gusto ni Marcoleta na magkagera para makakasuhan niya ng treason si Justice Carpio. Yan pang sinasabi nila. Ipinaliwanag na rin po yan ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, na kahit walang gera, pwede kang sumailalim sa kasong treason
kung ikaw ay namigay ng teritoryo mo, ng bansa mo, sa dayuhan. Mga kababayan, alam nyo mga kababayan, itong mga nangyayaring ito, itong lahat ng ito ay pananakip nila sa flood control scandal mga kababayan. Totoo yun. Itong mga isyong ito, lahat, Tariela, Justice Carpio, sino pa ba? ICC, sino pa ba yung pwede nilang kalusugan ng Pangulo? Ano pang mga issue? Ang West Philippine Sea, mga yan. Ano pa? Impeachment. Lahat po ng yan, mga kababayan, maging mapanuri po kayo, lahat po ng yan ay ginagamit nila para pagtakpan, para tapalan, para maisara, matabunan, at maibaon sa limot ang flood control scandal na kung saan trilyon na pera ng bayan ang nawala mga kababayan. Sana po maintindihan niyo po yan. Opo, kaya sabi namin maging papanuri po kayo. Sa mga kababayan po naming nanonood sa aming programa ngayon mga kababayan, maging papanuri din kayo. Sa mga sinusuportahan nyo, kinakampihan nyo. Kasi kahit sino magsalita mga kababayan, kung yung sinasabi niya ay ayon sa batas at para sa ikabubuti ng ating bansa, doon tayo mga kababayan, kahit sino pa yan. Ang mahirap po kasi mga kababayan, kapag ang nagsalita, halimbawa, si Senator Rodante Marcoleta, doon sa mga tao na galit sa kanya, itong mga ito naman, karamihan dyan ang nagpapakalat lang naman dyan, yung mga vloggers po, influencers, na ginagamit nila at binabayaran po nila para sirain si Senator Rodante Marcoleta. Kahit ano pa ang sabihin ni Senator Marcoleta para sa kanila mga kababayan at para sa lahat ng mga tao na gusto siyang masira, naniniwala po sila sa ganon mga kababayan. Oo, naniniwala sila na lahat ng sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, puro kamalian, puro paglabag. Yan ang mga nasa isip niya. Naka-mindset na po kasi yun eh. Nakatanim na po sa kanilang isipan na lahat ng sasabihin ng taong ito wala tayong paniniwalaan. Lahat yan, masama yan. Walang matino. Manood kayo ng Usapang Matino sa Net25. Programa po yan ni Attorney Guanzon, Rowena Guanzon, mga kababayan. Diyan, matino usapan dyan, mga kababayan, matino dyan. Oo. Ganon. Kaya sabi namin, mga kababayan, maging mapanuri po kayo. Huwag kayong pai-impluensya sa ganong klase ng mentalidad. Ako, kapag may sinabi, DDS man yan, BBM man yan, kahit sino pa yan, na tao, may karapatan naman lahat na magsabi ng kanyang saloobin, pero yung sinasabi niya para sa ikagaganda ng takbo ng ating ekonomiya o kaya ikagaganda ng ating bansa, pagsasama ng mga nanunungkulan, kakampi tayo sa kanila mga kababayan kahit anong kulay pa yan. Kahit pink, kahit pula, kahit dilaw, kahit black kung mayroon, kahit blue, wala na tayong pinipiling kulay mga kababayan. Basta't para sa ikagaganda ng ating bansa, doon tayo mga kababayan. Ang mahirap, katulad ng sinasabi namin kanina, wala namang ibang sinabi. Mayroon ba kayong narinig na sinabi ni Senator Marcoleta na, ako ay pro-China. Ibebenta ko ang Pilipinas sa China. Magpapalipin tayo sa China. May mga ganun bang sinasabi, mga kababayan? Ang inilalaban nga po ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, gusto niyang paigtiin. Mali yung sinabi ko Ulitin ko. Gusto niyang paigtingin. Gusto niyang patibayin. Gusto niyang
konkreto na katibayan o kaya ebidensya na kapag inilaban mo ang isang bagay, lalo't ang pinag-uusapan ay soberenya, teritoryo, mga kababayan, dapat mayroon kang matibay na pinanghahawakan para taas noo ka, mali na, para taas noo kang makikipaglaban sa mga karatig bansa na nag-aangkin sa kung ano meron tayo. Ops! Ay masasabi mong ganon. Meron kaming katibayan ito. Bakit nyo kinukuha yan? Ito, katibayan namin, na amin yan. Iyan ang hindi naiintindihan ng ating mga kababayan. Opo, marami ang hindi nakakaintindi. Pero mas marami po ang nakakaintindi kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Magpasalamat tayo. May Senator Rodante Marcoleta po na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit alang-alang sa kapakanan ng mga Pilipino, mga kababayan. Kaya Senator Ping, magtiyaga ka, magtiis ka kung ikaw man ay sinampahan ng medyo na minamalat ako. Ethics complaint, magharap na lang kayo ni Senator Rodante Marcoleta sa tamang forum. Ganun na lang ang may papaya ko sa iyo, Senator Ping. At ikaw naman, retired Justice Carpio, ikaw pala itong namimigay ng ating teritoryo. Ako bilang mamamayang Pilipino, masakit ang loob ko sa iyo. Oh! Bakit? Ipinamimigay mo lang yung ating karapatan, yung ating mga pag-aari sa ating soberanya. Ipinamimigay mo lang sa kahit na kanino. Anong klase kang naging associate justice ng bansang ito? Ako bilang Pilipino, hindi talaga ako natutuwa dyan. Kaya tama lang. Tama lang po yung ginawa ni Senator Marcoleta na siya ay kakasuhan. O kaya yung sinabi ni Senator Marcoleta na I'm pronouncing, sabi niya, na ikaw ay guilty sa kasong treason. Yun ang nakakatakot doon, mga kababayan. Harapin mo si Senator Rodante Marcoleta, Justice Carpio, at nang magkaalaman, lalo na yung debate. Ito pa, kumakalat pa ito sa social media, mga kababayan, na si Senator Rodante Marcoleta raw ay umatras, takot daw. Meron pang isang abogado na ang ikinukontent lang niya yung sinasabi ni Justice Carpio. Bias itong abogadong ito, hindi ko nasasabihin ang pangalan. Nag-comment ako doon sa post niya. Nasabi niya kasi doon, umatras daw si Senator Marcoleta sa hamon niyang debate. Alam niyo po, kinoment ko doon, mga kababayan. Sabi ko, hindi umaatras si Senator Rodante Marcoleta sa debate. Kailanman. Sabi ko pa doon, sumama ka pa at samahan mo si Justice Carpio, samahan mo sa debate, pati ikaw na ay haharapin ni Senator Rodante Marcoleta. Lahat kayo. Hindi yun natatakot kailanman. Sabi ko nga Opo, mga kababayan, tayo lang naman po ay nagpapapawis ngayon at hindi tayo galit pinagpapawis. Mga kababayan, na-share lang po namin ito sa inyo. At sana po ay doon sa mga bago, ngayon lang nakasilip sa ating channel, meron po tayong free na button dyan. Yung subscribe, like, yung notification bell, lahat yan. Libre po lahat yan. Share button, pwede nyong pindutin yon. Para lang sa ganun ay ma-update kayo sa mga susunod na video na i-upload namin. Sa mga kapatid po namin na nagtitiyaga po, na nanonood, sumusubaybay po sa aming munting programa. Mga kapatid, maraming salamat po. Ako'y natutuwa sapagkat nandyan po kayong lagi na nakasubaybay at nakasuporta sa amin. At sa lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, lagi naming sinasabi po sa inyo ito, mga kababayan, ano man po ang inyong ginagawa, nasa man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.